problema mo? Ikaw. Ako? Ano naman ang ginawa ko? Ang tanong, ano kailangan kong gawin para pantayin yung Andrew na yun? Bakit mo naman papantayan si Andrew? Andito ka na pala. Kanina pa kita iniintay. Oh, bakit hindi ka man lamang pumupunta sa akin? Napagod lang po ako. Gusto ko lang magpahinga. Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo na masaya ako sa ginawa mo. Ngayon, sa paningin ng mga Wong, patay na si Diana. Hindi ako makapaniwalang gagawin mo yun, Mami. Ang alin? Alam kong galit ka sa babaeng yun. Pero hindi ko akalaing aabot sa puntong ipapapatay mo siya. Bata pa lang tayo eh. Alam mo, lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, ako karamay mo, di ba? Ako! Kaya nga pinapasalamatan kita sa lahat ng suporta at saka tulong mo sa akin. Diba? Best friend kita, hindi naman mawawala yun ah. Kaibigan? Sa tinagal-tagal ng pinagsamahan natin, yun lang ba? Hanggang doon lang ba yung pagtingin mo? Ipapapatay? Hindi ko naman ginawang ipasabog yung bangka niya. Eh bakit alam mong sumabog ang mukha? Kung hindi naman ikaw ang mapakanan nito. Pwede na rin siyang ibaon sa limot. Wala nang sagabal sa lahat ng mga plano natin ng pagpapabagsak sa mga Wong. Pati si Charles, hindi ka nahahanapin. Kasi sinundan ko kayo ni Charles. Nakita ko sumabog yung bangka. Pero wala akong kagagawan dun. Samantalang yung Andrew na yun, kakakilala mo pa lang doon sa tao, tapos sige, sabihin mo nga sa akin, kaibigan ba yun? Ba't di mo ba ako diretsahin na to? Ano bang problema mo dyan kay Andrew? Bakit grabe yung galit mo sa kanya? Si Andrew lang ba yung paraan para makaangat ka sa buhay? Tinutulungan naman kita. Ang lapit ko na po kay Elizabeth. Ang lapit ko na po sa anak ko eh. Ah? Anak ni Diana. Hindi ni Anastasia. Oh. Tila yata hindi ka masaya sa mga pangyayari. Pinagsisisihan mo ba ang ginawa mo? Mahal mo pa si Charles? Sakit mo naman magsalita. Bakit ganun ba talaga kababatingin mo sa akin? Sinasabi ko lang sa'yo, sasaktan ka lang nun. Naman sana kaya niya gawin yung ginagawa ko para sa'yo. Eh, ano ba kasing problema mo na to? Alam mo, bahala ka. Ha? Hoy! At alam ko naman kung gaano ka ka-insecure sa babaeng yun. Masaya ako. Masaya akong patay na siya. Pero yung inaakusahan mo ako na ako ang pumatay, diyan ka nagkakamali. Dahil hindi ko ginawa yun. Binabalaan kita, Anastasia. Yang puso mo, yan ang magpapabagsak sa'yo. At baka pati lahat ng pinaghirapan ko, pinaghirapan natin ang ating kabuhayan. Baka tangayin mo na pababa. Nagdesisyon na po ako. Nang iniwan ako ni Charles at nagpakasal siya kay Katarina, dinurog na niya ang puso ko. Kahit anong gawin natin, payag po ako para lang mapabagsak natin ang pamilyang Wong. Very good! Yan! Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Ganyan na lang ba tingin mo sa akin? Hindi ba? Sa pagkakaalam ko, gagawin mo ang lahat-lahat. Makuha lang ang gusto mo. At pati nga ang sarili mong anak.
Gagamitin mo para makuha ang pera ng mga mo! Sige na! Hindi mo siguro kukunin, di ba? At ngayon patay ng heredero. Ako na ang pinalit mo. Sino bang nakikinabang sa kayamanan ng mga Wong? Ako ba? Hindi ba ikaw? Kaya ka nga nandito! Sa isang minuto, muntik mo na akong makumbinsing totoong mga sinasabi niyo. Pero hindi, kahit kailan, hindi ka magiging mabuting ina. Para lang alam niyo, apektado si Charles sa pagkabatay ng ex-wife niya. At ang patay ng pinagsisilosan niyo, mas matimbang pa kay Charles kesa sa'yo. Tinatakot mo ba ako? Hindi mo ako kilala. Hindi mo ako kilala! Hindi mo alam pinagdaanan ko, Stephanie. Alam kong mas mahal ni Charles si Diana. Pero nagpatalo ba ako, ha? Nagpatalo ba ako? Andito ako. Andito ako sa mansyon! Asan siya? Nasa dagat. Lumulutang yung bangkay niya doon. Kaya kung ako sa'yo, papakabait ako. Hindi mo lang alam. Masama akong magalit. Ano? Ha? Ilugar mo sarili mo. Ilagay mo dyan sa kukote mo. Nalulugar ka ng tama. Lalong-lalo na sa harap ko. Walang malalapitan dahil... Aga-aga, ingay-ingay mo na! Boses pa parang nilalagaring ni Ero! Visit na. Nay, gusto niyo po ng kape? Pagtimpla ko po kayo ng kape, Nay. Kape? Kape? Ito. Gusto kong inumin yung may spirito ng demonyo, hindi kape. Nay, ang aga pa po eh. Kumain na muna po kayo ng almusal para mag-alaman naman yung tiyan niyo. Pinatawag niyo raw po ako? Oo. Maupo ka. Josephine, I don't need you here. Doon ka na muna. Sermonan mo na ba ako? Hindi po, Nay. Naalala ko lang po yung kalusugan. Ay. O, hindi porket ikaw naghahanap buhay, pwede mo na akong pagsabihan. Akin na yung kinita mo kahapon. Ano na ang nangyari sa pinapaayos ko sa iyong meeting with members of the Metropolitan Chamber of Commerce? Ay, nakalimutan ko po. Anastasia, that was since 2 weeks ago. Kailangan kong makuha ang suporta nila para sa laban ko dyan sa kay George Wong, sa kanyang Wong Enterprises. Asikasuhin ko kaagad. Ay nako, anong malay natin kung naunahan na tayo ni George Wong? Alam mo namang ayaw kong nag-aaksaya ng panahon. Alam ko po. I'm sorry. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Kasi po, Nay, naisip ko yung iba ho ipapamalengke ko ho para makatulong naman tayo kay Mang Manuel tsaka kay Nanato sa pagkain. Nakakahiya ho kasi. Nahihiya ka sa kanila. Pero sa akin, hindi ka nahihiya. Oy, tandaan mo yung pangako mo sa tatay mo, ha. Hindi mo ako pababayaan. Akin na lahat. Nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dati ganyan. You've always been focused and diligent. Isa lang naman ang pwedeng gumulo sa isip mo. Si Charles Wong. Yan. Kasi sa akin lahat, paano na tayo nag-aaway?
ako na almusal, tara, kain tayo. Hindi, sige. Di pa ako nagugutom. Kaisa-isang tao nagtsatsaga sa'yo. Sinukuan ka na. Paano? Wala kang kwenta. Pangit. Hindi po ang anak ko. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ko ba siya pwedeng makita? Hindi naman ako magpapakilala eh. Di si Chua. Akala ko ba handa ka na pagplanuhan muna nating mabuti ang pakikipagkita mo sa kanila? Pero wala namang kinalaman ng anak ko sa galit natin sa mga Wong. Anak ko pa rin siya. Anak siya ni Charles Wong, apo ni George Wong. Pero, ay... Kaulo! Tangkonglo! Hindi ko hahayaang mawala lahat itong pinaghirapan ko dahil sa kahinaan mo. Naisip ko lang yung sinabi ng mga isda. Mukha akong nakangay ng halong yung bata, pero hindi po natin sigurado kung nakaya siya ng pati. Hindi pwede! Nawawala lang ang anak ko! Hindi totoo yan! Charles, yung asawa mo, nagbabaliw na. Kanina pa niya tinatawag si Elizabeth. Nakita daw niya. Tinago niya ang anak ko. Buhay ang anak natin, Charles. Baliw! Tumawag ng doktor! Hindi ako baliw! Narinig ko talaga! Rana, ulo mo ito, asawa mo. Rana, ulo mo ito, asawa mo. Alam natin na hindi lang ang ibang tao pwede masaktan. Masaktan din niya ang sarili niya. Charles, tanggapin mo na ang katotohanan. Ilang taon na baliw ang asawa mo. Baliw ang asawa mo. All this time, niloloko mo lang ako. Sinasabi mo may sarili akong multo. Totoo ang tutog ko, di ba? Mahal mo ba rin si Diana? Diana! Ginawa na, sir, ang sagot sa ating mga problema, ang 3-in-1! Grace! Hoy, ano bang ginagawa mo dito at iniwan mo ako dun sa perfume section? Eh, pinapunta ako dito ni Bossy. Sabi dito daw, itaas ko daw sales na itong bagong lampara, radyo. O, di ba, nagtitinda ako ng liwanag kahit ang dilim-dilim ng buhay ko. Naku, ano na naman yung kaartihan mo na yan, ha? Ano na naman yung trahedya sa life mo? Ba't anong ginagawa mo sa polo ko? Ba't mo pinagtitripan yan? Ha? Kasi nga, Kuya Nato, nakita ko pumapasok ka sa eskwelahan. Gusot yung damit mo. Baka hindi ka papasukin ng gwardya. Eh, mano kung gusot-gusot yung damit ko. Ha? Hindi mo naman kailangan gawin yan. Tsaka, umalaga, nag-aaral ako ng maayos. Ang hirap kasi magpalaki ng magulang. Yung nanay mo na naman. Eh, sino pa nga ba? Ay, nako. Fine, no, namimiss mo lang si Nato. Ba't ko naman mamimiss si Nato? Ha? Kunyari ka. Hi, Grace. Nato!